Sa isang isla sa Visayas, malayo sa kabiasnan, at wala pang kuryente sa karamihan ng mga kabahayan, nakatayo ang isang lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Sa may kakahuyan, ang isla ay tahimik sa araw, ngunit pagdapo ng dilim, may kakaibang kilabot na bumabalot sa hangin. Dito nakatira si Mang Kadyo, isang batikang mangingisda, kasama ang kanyang asawang si Aling Bising at ang kanilang dalawang anak, sina Dundun at Lolita. Isang gabi ng Miyerkules, matapos ang hapunan, nagtipon ang pamilya ni Mang Kadyo sa harap ng kanilang telebisyon na pinapagana sa tulong ng baterya at solar panel na ipinapasalubong ng kanyang kapatid mula Maynila. Tuwing gabi lang sila nanonood at iyon lang din ang tanging aliw ng buong pamilya, ang panonood ng mga lumang pelikula at palabas sa isang lokal na channel. Ngunit sa gabing iyon, may dalawang hindi inaasahang panauhin. Dumating sina Mang Andoy at Lukring, ang mag-asawang kilala sa buong isla. Hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa kanilang misteryosong pamumuhay. Wala silang anak, hindi rin sila madalas makihalubilo sa mga taga-baryo. At ayon sa mga matatanda, noon pa mang kabataan nila'y may kakaiba na sa kilos ng dalawa. Si Mang Andoy ay payat na lalaki, laging nakaitim na kamesa, habang si Lukring ay mas maliit, may itim na belo at palaging nakatungo ang ulo. Tila laging may tinatago sa ilalim ng kanyang belo. Sa araw sila'y uugod-ugod, halos hindi makalakad ng maayos, at kailangan pang ipatong sa tungkod ang kamay para makausad. Ngunit sa gabing iyon, nagulat si Mang Kadyo nang kakatok ang dalawa sa kanilang pintuan. Kadyo, tao po. Pwede ba kaming makinood sa palabas? Tanong ni Mang Andoy na may bahid ng pakiusap sa tinig. Napatingin si Kadyo sa kanyang asawa. Tila ba ayaw nilang papasukin ang dalawa. Pero dahil sa kabutihang loob at sa takot na rin sa mga sabi-sabi tungkol sa kanila, ay pinapapasok niya ang mga matanda. Sige, pasok ko kayo. Nandito kami't nanonood lang ng pelikula, sagot ni Mang Kadyo habang pinagbubuksan ang pintuan. Tahimik ang dalawa habang nanonood. Parang binabalot ng lamig ang kanilang presensya. Kapag natatawa ang mga bata sa palabas, hindi man lang gumagalaw ang mga labi ni Mang Andoy at Aling Lukring. Nanlalalim lang ang titig sa kumikislap na screen ng telebisyon. Dumaan ang mga minuto, 9:00 na. Tahimik pa rin ang dalawa. Wala ni isang imik, parang mga rebultong nakaupo sa bangkito. Hanggang sa dumating ang 10:00 ng gabi. Mga anak, matulog na kayo. Maaga pa kayo bukas sa eskwela. Wika ni Bising habang inutusan si Kadyo na patayin ang telebisyon. Sabay na tumayo si Mang Kadyo at pinindot ang switch ng TV. Nako, pasensya na kayo Mang Andoy, Aling Lukring. Maaga rin kasi akong papalaot bukas, kaya kailangan ko nang magpahinga. Ngunit biglang sumimangot si Aling Lukring. Ang dating tahimik na mukha ay biglang nagbago. Parang nanlisik ang mga mata nito at napakunot ang noo. Hindi pa tapos ang palabas. Mahinang bulong ni Lukring, ngunit tila tumatagos sa pandinig ng lahat. Naku, pasensya na talaga, Manang Lukring. Baka sa susunod na lang. Hindi pa kami tapos manood. Ulit ni Mang Andoy. Mas madiin na ngayon at ang dating uugod-ugod na katawan ay bahagyang tumuwid na para bang biglang lumakas. Nagkatinginan sina Mang Kadyo at Bising. May kakaiba sa aura ng dalawang matatanda. Nanginginig ang batang si Lolita habang palihim na humawak sa kamay ng kuya niyang si Dundun. Tahimik na lumabas ng bahay ang mag-asawa.
Ngunit hindi gaya ng dati, hindi na sila payukong lumakad. Mabilis, tuwid at dire-diretso silang lumayo sa kalsada. Parang may galit yung dalawa, bulong ni Aling Bising habang sinisiguradong nakalapat ang kandado ng pintuan. Pagdating ng 3:00 ng madaling araw, bumangon si Mang Kadyo, kinuha ang kanyang lampara, pati ang tupperware ng baon at panungkit ng lambat. Tahimik siyang lumabas sa bahay habang ang ibang tao sa isla ay natutulog pa. Wala pang araw, ulap lang ang saksi sa kanyang paglalakad patungo sa dalampasigan. Dahil sa nakasanayan, kabisado na ni Mang Kadyo ang bawat liko, bawat ugat ng punong kahoy sa daraanan. Ngunit sa tapat ng matandang punong baliti na ayon sa matatanday may bantay, ay napahinto siya. May narinig siyang kaluskos. Pusa lang yun o baka aso, bulong niya sa sarili habang nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Mabilis ang hakbang, mas mabilis sa inaasahan niya. Nang lumingon siya, nanlaki ang kanyang mga mata, si Mang Andoy at Aling Lukring, at nakita ni Mang Kadyo na akma nang tumakbo ang dalawang matanda patungo sa kanyang kinaroroonan. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik. Ang labi ni Aling Lukring ay bahagyang nakabuka at kita ang tila mahabang dila na gumagalaw sa ere. Si Mang Andoy naman ay may hawak na matulis na bagay, parang buto na hinubog na parang kutsilyo. "Mga aswang!" bulalas ni Mang Kadyo habang kumaripas ng pagtakbo pabalik sa kanilang bahay. Ngunit laking gulat niya sa bilis ng mga matatanda. Noon halos hindi makalakad tuwing umaga, ngayon parang hayop sa bilis ng kilos ang mga ito. Pagkarating ni Mang Kadyo sa tapat ng kanilang bahay, napatalon siya sa pader ng bakuran. Ngunit sa likod niya, biglang humampas ang malamig na kamay ni Mang Andoy. At sa isang iglap, ramdam niya ang matulis na kuko na tumama sa kanyang likuran. "Aray!" sigaw ni Mang Kadyo habang tumulo ang dugo sa kanyang manipis na sweater. Ngunit bago pa siya maabutang muli, naisara na niya ang pintuan ng kanilang bahay at isinandal ang katawan dito. Hingal na hingal at nanginginig si Mang Kadyo. "Kadyo, anong nangyayari?" gulat na tanong ni Aling Bising na nagising sa sigaw. "Sila Mang Andoy, hinabol nila ako, mga aswang sila Bising." Tumulo ang pawis sa kanyang noo habang dahan-dahang dumadaloy ang dugo mula sa kalmot sa kanyang likod. Sa labas na may rinig nilang may kumatok. Dinig na dinig sa loob ng bahay ni Mang Kadyo ang mahiwagang katok sa labas ng kanilang pinto. Hindi ito tulad ng karaniwang katok ng kapitbahay. Mabigat, parang may galit. Sa bawat pagtama sa kahoy, parang may masamang kilabot na sumisiksik sa hangin. Hawak ni Aling Bising ang kanyang mga anak, kapwa nanginginig sina Dundun at Lolita. Ang dating tahimik na gabi ng isla ay biglang nabalot ng kababalaghan. "Bising, huwag ninyong bubuksan ang pintuan ng kwarto kahit anong mangyayari," bulong ni Mang Kadyo habang hawak ang itak na luma na minsan na niyang ginamit laban sa buwaya ilang taon na ang nakaraan. Ngunit naroon pa rin ang katok hanggang sa tumigil ito. Walang yapak, walang ingay, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. "Baka umalis na sila," bulong ni Aling Bising. Ngunit hindi pa man natatapos ang kanyang pangungusap, biglang nagliyab ang kalan sa kanilang kusina kahit walang baga. "Inay!" sigaw ni Lolita nang makita ang apoy na bughaw na parang lumulutang sa ere. "Bising, dalhin mo ang mga bata sa kwarto. Ilak mo ang pinto ngayon na," sigaw ni Mang Kadyo habang tumatakbo patungo sa kusina
hawak ang itak. Habang nilalabanan ni Mang Kadyo ang pagkalat ng apoy gamit ang basang kumot, may narinig siyang kaluskos sa gilid ng pader ng kusina. Naramdaman ni Mang Kadyo na parang may gumagapang, mabilis at mabigat. "Nasa bubong sila," sigaw niya. Sa ibabaw ng bubungan sa kusina, bumagsak ang isang matandang anino, si Aling Lukring. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang katawan ay litid na litid, ang kanyang matay puro pula, at ang kanyang bibig ay nakabuka sa hindi pangkaraniwang laki. Lumabas mula rito ang mahabang dila, parang dila ng paniki na may dulo na tila pang sipsip ng dugo. At nakita ni Mang Kadyo mula sa siwang ng bubong sa gilid, lumusot ang aswang papasok sa loob. At nagsalita ito, "Sa susunod, huwag mo na kaming patayan ng telebisyon." Sabay lundag kay Mang Kadyo. Pumalag si Mang Kadyo, sinalag ang dila gamit ang hawak na itak, nahiwa niya ito. At biglang tumalsik ang maitim na dugo na amoy panis na dugo ng hayop. "Wala kayong karapatan, mga halimaw!" sigaw ni Mang Kadyo. Ngunit bago pa siya makagalaw, muli naramdaman niya ang malamig na palad ni Mang Andoy mula sa likuran. Ang lalaking matanda ay nakapasok na rin sa bahay at parang multong hindi nabubuo sa ilaw. Ang katawan niya ay kalahating anino, kalahating laman. Hawak nito ang lumang antina ng telebisyon na naputol at sa isang iglap tinutok ito kay Mang Kadyo. Gusto lang naman naming matapos ang palabas. Bakit ninyo kami pinagdamutan? Biglang dumilim ang paligid, nawala ng liwanag ang lampara. Ang bahay ay nabalot ng anino. Sa loob ng silid, hawak ni Aling Bising ang krusipihong kahoy at binulong ang isang dasal. Habang niyayakap ang mga anak, naririnig nila ang mga ungol at sigaw mula sa sala. May narinig silang isang sigaw ni Mang Kadyo, "Bising! Takbo kayo!" Sinipa ni Aling Bising ang likurang bintana at tinulak palabas ang dalawang anak. "Takbo! Pupunta kayo kina Kapitan Leo. Sabihin ninyong humingi ng tulong. Bilisan nyo!" Luha ang tumakbo sina Dundun at Lolita. Hindi lumilingon. Ang putikan ay dumikit sa kanilang paa habang tumatakbo sa dilim. Sa sala nakaluhod na si Mang Kadyo. Dugong-dugo ang kanyang likod. Sa gitna ng kanilang bahay ay itinayo ni Mang Andoy at Lukring ang sirang telebisyon. Sa ibabaw nito, inilapag ang puso ng manok na dinukot nila sa likod bahay. Panoorin mo na lang kami ngayon habang nanonood kami sa iyo, Wika ni Lukring habang sinisindihan ang kandilang may maitim na usok. Biglang umandar ang sirang telebisyon kahit walang kuryente. Sa screen, lumitaw ang sarili ni Mang Kadyo. Duguan, umiiyak habang nilalamo ng anino. "Ano to?" sigaw ni Mang Kadyo. ito ang replay ng huling palabas mo. Sabay hawak ni Mang Andoy sa batok ni Mang Kadyo. Samantala, nakarating na kina Kapitan Leo, sina Bising at kanyang mga anak. Agad namang tumawag si Kapitan sa ilang mga tanod na may dalang mga itak at sulo. 5 sila, matatapang at sanay sa kababalaghan sa isla. Pagdating nila sa bahay, ay nabutan nilang nakahandusay si Mang Kadyo at walang malay. Nabalot din ng dugo ang ulo nito at ang mga aswang ay wala na roon. Hindi na nila naabutan. "Tatay!" sigaw ni Dundun at Lolita habang umiiyak. "Diyos ko, Kadyo!" sigaw ni Aling Bising habang umiiyak. Sabay takbo patungo sa nakahandusay niyang asawa upang alamin ang kalagayan nito. "Kap, tulungan ninyo ang asawa ko. Humihinga pa siya." "Sige mga kasama, dalhin natin si Kadyo sa bangka," utos ni Kapitan Leo. Kailangan pa kasing tumawid ng dagat bago makarating sa ospital
at matulin naman ang bangkang serbis ng barangay kaya 20 minutos lang ay narating na nila ang mainland at doon sa pantalan ay kaagad na isinakay sa tricycle si Mang Kadyo patungong ospital. Kinabukasan ay naging stable na ang lagay ni Mang Kadyo. "Dok, kumusta na ang asawa ko, Dok?" tanong ni Aling Bising. Wag na po kayong mag-alala, ma'am. Ligtas na po siya at ilang araw lang ay maaari na siyang lumabas sa ospital. Mabuti na lang at nadala ninyo siya kaagad sa ospital, kung hindi tsak na maraming dugo ang mawawala sa kanya. Matapos magpaalam ang doktor na umisikaso kay Kadyo, ay nagpaalam na rin sila kapitan. "Mabuti naman at ligtas na si Kadyo, Bising. O sige, uuwi na muna kami sa isla. Huwag kang mag-alala, naipablatter na namin sa pulisya ang dalawang matanda at pupunta na roon ang mga pulis upang hulihin sila." "Kap, maraming salamat talaga sa tulong ninyo." "Siya nga pala, Bising. Huwag kang mag-alala. Sagot ko na ang pambayad sa ospital. O eto, 2,000 pangkain ninyo. Kasya na yan siguro sa 2 araw ninyong pamamalagi dito." "Opo, Kap. Sobra-sobra na to. Maraming salamat talaga, Kapitan. Hindi ko alam kung papaano ko kayo pasasalamatan." "Huwag mo nang alalahanin yan, Bising. Ang importante ay ligtas na si Kadyo. At saka sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din, di ba?" Pagdating sa isla ay agad na nagtungo sina Kapitan kasama ang mga pulis sa bahay ni Mang Andoy at Aling Lukring. Subalit wala na roon ang mag-asawang matanda at wala ring nakakita sa pag-alis ng mga ito.